God is good, no? Napakabuti ng Panginoon, no? Nakakatuwa yung mga testimony ng bawat isa, no? Kagabi po, lumabas din po kami, tapos ubos na ating oras namin sa sharing. Sabi ko nga, actually kasi nakikita ko din yung takbo ng, siyempre yung nandito kami, thank you kay Pastor kasi inalaw niya nga yung place niya na nakapag-fellowship actually before nung may mga kasama kami dati na aplikante din na namin sa church. Nakita ko yung changes sa life nila. No? Nakikita ko na, alam mo yung ini-invite mo lang sila, and then mga aplikante din sila kasi kasama natin namin dati. Pero pag nag-testimony sila, nakita mo yung seed. Nakita mo yung seed na talagang pinupunla ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. And then yung sinasabi ko kay Paz, alam mo yung tao dito, come and go. Ang tao ay come and go. Bakit? Kasi tayo ay mga OFW, right? Kaya minsan yan, sabi ko nga noon, parang napatanong din ako minsan kay Lord. Sabi ko, Lord, ano yung purpose na yung mag-asawa dito? Sabi ko gano'n. Kasi wala naman kaming mga regular talaga na nag-a-attend. Maraming panibagong mukha. Kasi ito yung trabaho namin dalawa eh. Kami lang nalaman niya kasi talagang magkakasama kami, no? So, iba naman, minsan may trabaho, kahit na Sunday sila attend, so hindi sila nakaka-attend ng Sunday, but praise God kasi may Saturday tayo yung sa Dubai, nakaka-attend naman sila, even kuya. So, ano bang purpose ng life namin? Kasi when it comes in, kung kami lang siguro ni Paz na magsisimula, sabi ko, from nothing, talagang wala eh. Kung titignan mo yung source ng church, wala talaga when it comes na, kung talagang magsisimula, and then even sa amin naman din kami pasang ganon. Pero sabi nga ni Pastor before, sabi niya na gamitin doon sa accommodation, doon na lang mag-place sa worship, ganon. Pero sabi ko that iba pa rin kasi siyempre yung privacy ng family kasi doon tayo sa family ni Sir. So parang respect na rin din. So and then we prayed and we asked favor from Pastor and then he allowed this place and thank God din sa Mass. And then, ito, napupunta tayo dito, yung mga applicants na dinadala namin dito. Kaya sabi nga, iba-ibang mga mukha. No? Iba-ibang mga mukha na nakikita. Kasi nga, pag may mga aplikante, come and go, gano'n. So, except na lang dito sa mga regular. Pero ilan pa rin naman kami regular na lang. Pero I mean, ibig kong sabihin na may ginagawa ang Lord. And then nakikita natin na talagang need pala talaga ng mga tao dito. No? Na ito yung mga nararanasan nila. Bawat isa, they need comfort, they need the word of God, they need love, no? Nakita ko na, ito pala yung purpose namin. Pero praise God, salamat pa rin kay Pastor kasi he always opened arms, no? Para sa gawain ito kahit na nakikita ni Pastor na need talaga yung help, no? Hindi lang spiritual but financially. And this place is a big help na nagawa natin, na nag-gather tayo. Hindi natin isipin na ilan tayo. But I know na meron kayong uhaw at gutom sa salita ng Diyos. And it helped you. It helped us, no? Na ma-feed tayo para kung ano may ma-encounter natin ng mga trial sa buhay, meron tayong lakas na nagmumula sa Panginoon. That's the word of God. And praise God kasi, ako yung sabi ko, yun pa rin purpose namin. Hindi naman, kaya minsan may nagtanong, bakit lagi daw yung mukha paibay-bay? Yes, because yun na talaga eh. Yun na talaga yung routine ng buhay natin until na lang such time na may mag-regular na talaga ng mga puno in God's due time. So, nakakatawa yung testimony ni Kuya, no? So, and everything there has a reason. And in God's perfect time, no? In God's perfect time, in every season in our life, God is always there for us. He makes all things beautiful in His time. Antayin natin yun. May magandang plano at may magandang hinahanda yung Diyos sa buhay natin. Minsan nakatanong tayo, pero hindi natin yung masagot. Only God can understand. Only God can answer that. But we put our trust in the Lord in every situation kasi God knows us, no? Amen. Kilala tayo ng Diyos. Amen. Doon sa tayo, before He formed us, He know us. Before He formed in the womb. Amen. In the womb. Ang matagal na paghihintay, may Alam niyo na yung lakbayin mo. Kaligaya. Yeah. Pero kailangan mo magtiwala sa Diyos. Wala kang Amen. lugi doon. Wala kang lugi doon. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, talagang yun lang yung kalakasan natin. Even yung kaibigan natin, hindi natin yung magiging kalakasan. Amen. But ang Panginoon,
talagang mauunawaan niya tayo. Like, iiyak natin yan, no? Iluhod natin yan. Wala kang sumbat na maririnig, no? Amen. Naiintindihan tayo ng Diyos. Just cry out to the Lord. He knows us and God is close to the broken hearted, no? Napaka-close siya dun sa mga broken hearted. Praise God! So, sa umagang ito, pag-aralan naman natin yung salita ng Diyos, no? Thank you sa mga buhay na bawat isa. So, pag-aralan naman natin yung salita ng Diyos sa umagang ito, no? About the Word of God, no? Kayo ba ay nakapag-share na ng gospel? Amen. Amen. Praise God. Amen. Kayo ba ay nakarinig na ng gospel? Amen. Amen. That's why you are here, no? So, our title for today is about unashamed of the gospel, no? Hindi natin ikahiya yung salita ng Amen. Diyos, ng gospel. So, ito yung pag-uusapan natin kung bakit na hindi natin dapat ikahiya. Pero, ako before, nung even Christian na ako, gusto ko, may desire ako, pero hindi ko alam kung paano magsimula. And then, meron din minsan hesitation kasi parang nahihiya ka na baka mali yung pagturo mo, ganun, or baka mamaya, ano sabihin sa'yo, we're naging ka na pala, ganun. But if God and if the Holy Spirit empowered us, Amen. wala na yun. But we need to understand that God giving us a spirit to reveal Himself who He is in our lives. So we will study about the Word of God this morning in Romans chapter 1, verse 16. So basahin natin ito. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. So let's pray. Heavenly Father, we want to honor you. We want to thank you, Lord God, for this morning. Holy Spirit, speak to us this morning, O God. Open our spiritual ears, our spiritual understanding, our spiritual heart to understand your word and to accept your word, O God, and to rema in our hearts, Lord Jesus, that will helping us, O God, to live a holy life, to live according to your will and purpose in our lives, Lord God, to trust you, God, to love you, and to seek you more, O Lord Jesus. Lord, itago mo ako sa umaga ito sa iyong likuran, at hayaan mo, Panginoon, ikaw ang maihayag, ikaw ang mataas, ikaw ang magkita, Panginoon, sa umaga dito sa aming mga buhay, Panginoon, maghayag kayo ng sarili, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw, God, ang mag-glorify sa umaga ito sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen. No? So, nakakatuwa po. Sabi nga dito sa Romans chapter 1, verse 16, no? For I am not ashamed of the gospel. So, dapat pala, wag natin ikahiya yung salita ng Diyos. No? Bakit? Because it is the power, God, that brings salvation to everyone who believes, that first to the Jew and to the Gentile. We are the Gentile. No? So, kung hindi tayo nakarinig ng gospel, nakilala kaya natin si Jesus? Hindi. Kung hindi tayo nakarinig ng gospel, nandito ba tayo? Wala din. No? Dahil sa may mga taong ginamit ang Lord na maghayag ng kanyang salita, tayo ay naririto. Amen. And we are part now of the gospel to preach, to share Amen. to everyone. Not only me, not only pastor, but you also, Amen. who is listening this morning, will be the one, excuse me, to preach the gospel, to share the gospel. No? So, hindi namin pwede sabihin na kami lang ang nakatayo dito o kami lang ang mag-preach. Even kayo din na nakarinig, Amen. kailangan nyo rin yun ibahagi sa inyong mga friends, families, mga anak, asawa, kaibigan, mga co-worker. So, kailangan nyo yun i-share. No? Bakit? Because this is the word of God that brings salvation to everyone para sila din ay maligtas. So kung yung mga anak natin nakakatawa, so sabi nga siya nagpalaki, I feel you kuya, siguro na mixed emotion na si kuya. Pero kung titignan mo, ginaid niya yung mga anak niya. But this time, you need to guide also a godly life for them. So that for the next generation, sa mga apo mo, hindi will pass on the baton, no? Para na sila din ay magiging godly person. So magsisimula yun sa inyo, no? So,
nakakatuwa po sa ating mga buhay bilang Kristiyano. May pangako ang Diyos. Pag tayo ay maniwala, tayo ay maliligtas. At dapat din po natin ito ibahagi sa ibang tao para sila din ay maligtas. No? It's same with us. So, hindi kailangan, magsisimula lahat, hindi kailangan na marami kayong nakakaano. O, baga, kami lang nakaka-attend dito, kami lang nakaka-learn. But you are the channel of God's Blessing. Word. And also, yes, the blessing of salvation. No? So, magagamit ang bawat isa at magpagamit lang talaga kayo sa Panginoon to share the gospel. Amen. So, paano mo ibahagi ang salita ng Diyos? No? Paano mo ibahagi ang salita ng Diyos? Number with confidence of the gospel. No? Dapat meron kang confidence siya. Ibig sabihin, lakas ng loob. Hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot because Jesus is with you. God is with you. The Holy Spirit is with you. So, you need to be confident. Confident siya ka. So, Paul boldly declares that he is not ashamed of the gospel. No? Si Paul, hindi siya nahihiya na ibahagi yung salita ng Diyos. In a word, we're following Christ often invites mockery, rejection, or persecutions. No? So, naranasan talaga natin yun. Yung pagsunod sa Panginoon, and then nag-share na tayo ng gospel, ikikritika ng tao. O nagkakaroon ng tawag na mockery o panghungutya. No? Insultuhin. Insultuhin, yes. Rejection, o aayawan ka. O persecution. It's a part to being a Christian, to be sons and daughters of God. Even Jesus, nakaranas din ng gano'n. Amen. So we are blessed because we are persecuted. We are Amen. blessed kasi naranasan natin yung naranasan ni Jesus. No? Even Paul. So nakikita po natin dito, no? Naranasan din po na lahat tayo, most of na nag-share ng gospel, nagpagamit sa Lord, nakaranas ng persecution. Sabi mo po sasabi na, born again ka na, ganito ka na, o kala mo naman, banal magsalita, o mga ganun minsan may judgmental pa, o may judgmental na nangyayari dahil sa, pag nakakamali ka lang, may sasabihin na sila sa'yo. So, it's a part, no? But you are blessed because you are persecuted. So, false confidence stems from knowing that the message he carries is divine truth and eternal life, no? So, confidence siya. Malakas ang loob niya na itong gospel na to na ibibigay ko sa tao, ituturo ko sa tao, ay magbibigay ng kaligtasan. So, hindi ako mahihiya, hindi ako matatakot. Kasi para sila ay maligtas din. So, ayaw ni Paul na mapariwara sila, hindi sila maligtas, hindi sila maka-experience ng goodness ng Lord, ng promises ng Lord. So, dapat din sa atin bilang mga Kristiyano at mananampalataya, huwag natin ikahiya kung anong ginawa ng Lord sa ating mga buhay. So, I'm blessed po sa mga testimony ng bawat isa na nakikita ko na in behalf po sa naranasan nila ay nandun yung Panginoon, nagtiwala sila. No? Amen. Kaya sabi nga, living testimony. No? Buhay na patutuo sa atin bilang mga Kristiyano. Anong ginawa ng Diyos sa iyo sa mga karanasan mong iyon? So nakita natin how God is great. So ganun din po yung heart ni Paul. Yun ang heart ni Paul, kaya siya nagtuturo kasi gusto niya rin magkaroon ng pag-asa, ng hope, yung tao, at ng kaligtasan lalo-lalo. No? So, nakakatuwa po dapat sa atin ng mga mananampalataya at lingkod ng Diyos ay meron tayong lakas ng loob para ibahagi din po yung gospel. So, yung mga isasabi ko lang sa inyo, read the Word of God. No? So, basahin niyo po ang buong John, no? Basahin niyo po yung buong Romans. Basahin niyo po ang buong Mateo. Lahat po ng book, no? In the Bible, start it to read it. No? Para ma-share din rin po sa inyong mga kaibigan. So, it is a power of God's unto salvation. So, we need to share the gospel of God. The gospel is not human philosophy, but the revealed power of God that transform lives. Na-experience nyo na ba na na-transform yung lives nyo, na bago yung buhay nyo dahil sa pakikinig na salita ng Diyos?
Amen. Yung manampalataya ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Lord, malaking bagay na yun. Nagkaroon ka ng pananampalataya dahil sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Ay, ang Diyos pala ay kaligtasan. Ang Diyos pala ay mapagmahal. Ang Diyos pala ay mapagpatawad. Ang Diyos pala ay nag-provide. No? So, saan yun nagsisimula? Sa Word of God. No? Hindi po yun gawa-gawa lang. And then, tested and proven. Nangyari ba sa inyo? Yes. Yun ang tinatawag na living testimony. Kaya nagkakaroon ka na ngayon ng testimony. Sabi nga, ito. Dahil, na-experience mo siya. Amen. Yun yung mga hindi mo kayang i-explain sa iba na hindi nila naranasan, ikaw lang nakaranas. No? Yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay natin. So, yung malaking bagay din po yung i-share natin yung gospel na kaligtasan sa ating mga kaibigan para sila ay mabago din yung kanilang buhay. For this time, maraming, not only for this time, even before, no? Pag wala ka talagang Diyos sa buhay mo, ano nga sabi ng napag-usapan namin kagabi, no? Yung mga temptations, no? Andyan na naman yung temptations eh. Pero pag wala kang takot at wala kang foundation sa Lord, wala. Bibigay ka. Pero pag may takot ka na malaki sa Diyos at may puntasyon, alam ko, ito mag-consequence ito eh. Alam ko, nakikita ako ng Diyos. Talagang, anong mangyari, ikaw nang aalis. Ikaw na yung tatakbo sa temptation. Hindi na ikaw yung lalapit. Kahit na lumapit man sa'yo, ikaw na yung tumakbo. Kasi alam mo na yung sumunod doon. No? Kasi bakit? Unang-unang magkaroon ka ng takot sa Panginoon. So pag may takot ka sa Panginoon, that's God's wisdom. No? And that's the word of God. Dapat mayroon tayo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kailangan natin magkaroon ng word of God. So hindi po natin baliwalain. It's saying this morning, I teach you the word of God, but you need to also to study by your own. If you don't understand the word of God, you ask pastor. No? You need to ask. That's the word of God that helping us to live in this earth para ma-overcome natin yung mga temptations o anumang trials sa buhay natin nang mapagtagumpayan natin until the end breath of our lives. No? So, maraming alok ang diablo, maraming alok yung mundo. But we need to grab the alok ng heavenly things. Not only the worldly things. Ang worldly things is only a temporal. Pansamantala lang to. Even the problems, even the wealth, even what we have right now, it's pansamantala. We could not bring this in heaven, but we need to start sow the word of God in the hearts of everyone, so that one day we will be saved also. So that one day makasama din natin sila sa langit, no? So we have dapat a confidence of the gospel, no? Meron tayong confidence, meron tayong lakas ng loob to share the gospel. So in Timothy, no, 2 Timothy chapter 1 verse 8, it says, "Do not be ashamed of the gospel, and not ashamed of the testimony about our Lord," no? So hindi natin dapat ikahiya. Yung nagte-testimony tayo dito lagi, it's a declaration. Yung pinapahiya mo, yung kaaway sa buhay mo, na nagtagumpay si Jesus sa buhay mo. Dapat ganun yun. Hindi yun dahil, ako na naman nagte-testimony. It's okay. Kasi dineclare mo si Jesus is the God who won in the battle of your life. No? So, na-defeat yung kaaway. Nag-declare nga naman si Brad. Because God is good, God is great. No? So, dapat i-declare mo talaga, huwag kang mahiya. You need to speak out. Speak it out. Huwag mo ikahiya yun. Na hindi mo pala alam, yung ibang kasama mo, na-bless na rin doon sa sinabi mo, hindi pala yung kahiyan. It will help them to renew also their strength, no? Nakakatulong sa kanila para ma-renew din kanilang spiritual lives. Ay, kaya pala nagtiwala si Bram. So, dapat ako magtiwala din. No? Malaking bagay po yung mga testimony na nangyayari sa ating buhay na dinideklara natin sa harapan ng madlang tao. No? It is a part of our
sharing the gospel. How God is good in our lives. Amen. And for me, His prisoner rather join with me in suffering, no? The gospel by the power of God. So even nandun na sa prison si Paul, no? Nakaranas na sa kulong. Tula naman tayo sa kulungan. Nakangiti na naman. No? May purpose pala, no?